Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So pag-usapan natin ang mga kaganapan sa bansang Pilipinas. So ano sa palagay nyo ang pakulo ngayon ng administrasyong Bangag sa mass courtesy resignation? Did you buy it? Are you actually seeing what I'm seeing? Are you actually thinking what I'm thinking? Okay, so ito nga yun. Ang tingin ko dyan is ilang bagay. It could be, there's gonna be another one pasabog na pwede mangyari. Or pwede ding inunahan niya na yung kanyang mga gabinete. Kasi baka yung iba dyan magsipaglayasan. Pero yung sinasabi nilang nakikinig na sila sa tao at gusto nila ng pagbabagong buhay. Gusto na nilang ayusin yung gobyerno. To see is to believe, and to see the action is what we need, right? So, first is kung mapauwi niya na si PRRD, that's the first step. And then, itigil ang impeachment, that would be the second one. Kasi ang impeachment na yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkabahabahagi at pagkakagulo ng mga tao. Dahil tinatanggal mo yung isang vice-presidente na totoong nagtatrabaho. It's like you're kicking out an employee. It's like you have a company, or like it's in a situation where it's like in a situation like you want to kick out someone that is actually doing something for the betterment of everyone. Parang kumbaga sa oxygen ng naghihingalong tao ay gusto mong tanggalin yung oxygen. Yun. So, yan ang isang number one din na nagpapagulo sa Pilipinas, ang impeachment. And nabuking naman na at umamin na si Tiangco, 'di ba? Si Toby Tiangco na kaya lang daw nagsipirmahan yung mga tao dahil pinangakuan sila ng budget sa kung anumang whatever that be as budget. So ito namang mga kongregista na pumirma ay mga wala ding prinsipyo at dignidad, walang paninindigan kasi inisip lang nila yung salapi. At nagsipagpirmahan ang mga bugok na hindi man lang naisip na ang posisyon sa politika ay temporary. It cannot be forever, right? So you can go back, but it's the Filipino people who will decide if they're gonna put you back to your position. So hindi nila naisip yung mga bagay-bagay na yan, right? So maraming mga pwedeng gawin dapat itong si Bangag na magpapaayos sa Pilipinas. Pero, syempre, kailangan na makakita tayo ng actions because action speaks louder than words because you already been in your position for 3 years na. So, lahat ng mga pinangako mo so far, wag naman tayong maging harsh. Halimbawa, sa 10 ipinangako mo, meron ka nang nagawang 1.5. Yung ganon. Kasi technically, wala talagang nakikita na may ginawa ka, BBM. Actually, meron kang ginawa. Naging busy kayo sa pambuburaot at sa inyong pinagagawa kay BP Sara at sa kanyang pamilya, kay PRRD. Diyan kayo naging busy. Diyan kayo naging abala. For the meantime, hindi nyo nagawa yung mga trabaho nyo na mas kailangan ng taong bayan. Okay? And alam nyo naman ng mga Pilipino kung sino yung inaapi, dun sila. Dahil tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo. Ayaw natin ng may nang-aapi at may inaapi. Okay? So, yan ang reason. Hindi mo pwedeng isisi sa mga gabinete mo na sila ang may problema. Kasi technically, ang may problema is ikaw mismo. Because you're the president. It's like you're the head of the family. The head of the family is supposed to be the leader. Ikaw yung nagli-lead.
Hindi yung mga gabinete mo ang maglilid ikaw, right? So, whatever is happening right now sa iyong bansa o sa bahay mo, ay ikaw ang responsable. Hindi mo pwedeng isisi sa mga anak mo, o sa kapitbahay mo, o sa asawa mo lang. Ikaw yan, kasi ikaw yung leader eh. Kumbaga sa pilot ng isang eroplano, ikaw yung nagpapaandar ng eroplano. So, ikaw ang nakakaalam kung may mababangga ka ba, o pag may nabangga ka ba, maapektuhan ba yung mga pasahero mo, yung ganon. So, ikaw yung driver. So, right now, you were the driver and you don't know how to drive. Kaya nagkandaloko-loko yung destinasyon na pupuntahan mo. Okay? Tapos, meron ka pang mga pasahero sa tabi mo na sa iba't iba ka dinadala. Sa iba't iba ka tinuturo na o dito ka dumaan or ganitong gawin mo. Tapos dahil wala kang power of leadership na hindi ako ang masusunod, ayun, nagkalasog-lasog at nagkaligaw-ligaw ang bansang Pilipinas because you are listening to the people beside you, around you, na teaching you not good sa iyong driving. So, technically, ikaw talaga yan. Pero hindi ko naman sasabihin na wala na magagawa. Meron pa, kasi may 3 years ka pa eh. You still have 3 years. Meron ka pang pag-asa na baguhin ang lahat. Kasi nag-umpisa naman yan sa okay, di ba? You and your sister went to Davao to speak to BP Sara na tumakbo, kasama ka. At nangako ka ng unity and continuity. Ang ibig sabihin ng continuity, itutuloy mo lang yung mga naumpisahan ni PRRD. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, tanggapin mo man o hindi, yung pamamalakad ni PRRD, it works. So kung meron kang alam na ibang pamamalakad o pamamaraan na mas nakakabuti pa kaysa sa ginawa ni PRRD, that's good. That means you have your own ideas, you have your own way to make your country better. So kung sa palagay mo much better ka kay PRRD, show it to the people. Show it to your country. Kasi alam mo ba, kung ang bardagulan nyo lang sa mga Duterte ay ginawa nyo sa mga proyekto, okay naman sana yun eh. Kasi yun eh, kumbaga parang healthy competition yun. Dahil ang pinapakita nyo sa gawa, yung pakikipag-compete nyo sa nagawa ng mga Dutertes. Okay yun. But what happened is, hindi naging ganon. Naging personalan, naging politika lang. Kumbaga, tinira nyo lang sila ng tinira dahil sa posisyon. Dahil inisip nyo na magiging presidente si BP Sara in 2028, kaya ang aga-aga nyo siyang binalahura. So yun ang nakasama. Yung nawala kayo sa focus ng totoong dapat unahin. At yun ay kung may totoo kayong plano para sa mga mamamayang Pilipino at sa mga sa bansang Pilipinas. Kasi kung wala kayong totoong plano sa bansang Pilipinas, kahit anong gawin ni BP Sara or ng iba pa mga kasama nyo, it's not gonna be enough. Kasi ang magiging motivation nyo lang is yung purpose nyo talagang magnakaw lang. Yung purpose nyo lang na mambalahura ng Dutertes at tanggalin sila sa political landscape, sa mundo ng politika. So yun. So hanggat hindi nabubura yon sa puso't isipan nyo, ang inyong hidden agenda kung bakit kayo nandiyan sa posisyon, hindi talaga mapapaganda ang bansang Pilipinas, and might as well quit. Might as well resign. Yun. Hindi lang yung gabinete mo ang dapat na mag-resign, pati ikaw. Kung hindi na kaya, okay naman. Maiintindihan naman ng Pilipinos yan kung hindi mo kaya.
mag-resign ka na lang. Since naiintindihan naman na, hindi ko kaya, ipapasa ko na lang kay BP Sara. She might do something better sa mga Filipinos. She might do something way better sa ginawa ko. Sa tingin mo may nagawa ka, pero Filipinos think it's not enough. Your best was not enough. Not at all. Na napariwara ang bansang Pilipinas ngayon. Sobrang pariwara ang bansang Pilipinas ngayon at baon-baon na sa utang nang wala namang nakikitang project o nagawa with the last 3 years na you've been sitting in your position. So yun, may pag-asa pa yan. If you can't do the job, just resign, quit, and give way na. At alam ko naman, marami ka ng trilyon-trilyon na yung salapi sa mga bangko mo. So, mabubuhay ka na yan ng another 100 years. At ang iyong mga anak, mga apo, mabubuhay na kayo niyan. So, yun. Ganun na lang ang gawin mo. Kung hindi na kaya, mag-resign na. Kasi, ang tingin ko, baka meron na naman kayong pinaplanong hindi maganda sa mga Dutertes at sa mga Filipinos. And I don't think they will forgive you if you're gonna do something again. STUPID. Okay? So, yun lang ang nakikita kong solusyon dyan. Pero if you think na pwede ka pang magbago at pwede mo pang bawiin in the last 3 years, then show it in action, man. Show it in action. Get advice from the people na talagang nagtrabaho with PRRD kasi sila noon. Sumunod talaga sila kay PRRD kaya kahit papano gumanda ang Pilipinas ng 6 na taon. Pero binalahura mo ng ganun-ganun lang in 3 years. So, do something. Do something to remove sa mind ng bansang Pilipinas na kaya mo pang magbago at kaya mo pang ayusin ang bansang Pilipinas. Show it in action. Bring PRRD home and stop the impeachment and start working through actions and not with your mouth. Okay? Okay, bye.